Makikita nyo ho siya. O, sinong kayakapan niya? O, buti ka pa Franco Mabanta. Pambihira, di ba? O, sino yan? Si Lisa Araneta Marcos. Yan, unclear. Sinasabi ko sa'yo. Pagdating sa birthday yan, hindi pwedeng imbitahan yung mga acquaintance lang. Yan, hindi pwede yun. Dapat dyan yung mga BFF. Hindi, ganito ho kasi yan. Anticipated na ng Malacanang na ikukonekta itong si Marcos Jr. at itong si Lisa Araneta Marcos dito kay Franco Mabanta. Kaya itong si Auntie Claire, anak ng Tokwa, hindi pa ho siya tinatanong, naglalabas na ho ng larawan na kung saan ay makikitang kasama ni Franco Mabanta itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at itong si Vice President Sara Duterte. Palakpakan! Pambihira, di close na sila. Ka-close na nitong si Franco Mabanta, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at itong si VP Sara. Palakpakan ho natin. Dito sa video na ito mga kababayan, pagka may birthday, ang iniimbitahan lang dyan, yung mga close mo, yung mga kaibigan mo, yung mga inner circle kung tawagin. Pero kung ikaw, ano ka lang, yung kakilala, medyo ka-close pero hindi ganun ka-close, hindi kayo iniimbitahan sa mga birthday yan, di ba? Dito sa video na to, ipapakita ho natin kung gaano ka-close itong si Franco Mabanta at itong si Lisa Araneta Marcos. Hindi pa ho natin alam ang kabuuan ng detalye dyan sa pagkaka-entrapment niya na yan ng NBI na di umano nang hihingi ng napakalaking pera. Dito kay Tamba. Ako napatanong din ako nung nakita ko yung post nitong si Atty. Rowena. Ang sabi kasi niya, kung naka-freeze yung mga asset ni Martin Romualdez, paano siya nakapaglabas ng ganun kalaking pera na kung saan ibinabandera sa mainstream media? Di ba? Mapapaisip nga naman ho kayo talaga pag nakita nyo yung sandamukal na pera na nasa taas ng lamesa. 300 million, pambihira, anak ng Tokwa. Anong gagawin mo doon, Franco Mabanta? Hindi pa ba sapat? Hindi pa ba? Ay, mamaya na. Isang like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ito, ilalaman ho ito sa mga larawan na kung saan, kasi binibida nitong si Auntie Claire, ka-close down nitong si Franco Mabanta, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at itong si VP Sara, sa mga naglalabas ang larawan sa social media, mas madalas niya pang kasama. Naknanto ka, kaya kapan pahon. O baka sabihin AI. Diba? Ipapalabas ko ang video mamaya. Ito, yan, maraming picture na ganyan si Tatay Digong. Kahit ako, nakapagpa-picture ako sa kanya. Diba? Maraming picture na ganyan. Walang problema yan Ang problema natin dito, yung hindi ka pa tinatanong, ito ang itanong ninyo kung anong relasyon ni Franco Mabanta sa mga Duterte, anak ng Petrang Garapata. Ito ang itanong natin kay Auntie Claire. Yan ang... Hindi ko alam, AI ba yan? Kung ano man yan AI ba yan? Totoong picture yan o kung ano pa man hindi na ho natin alam kung AI yan. Auntie Claire, kung sino man to nagpalabas na to, Lance Duterte, abulin mo. So ganito kasi, ang argumento ganito. So sinasabi mo dahil may picture si Franco Mabanta sa mga Duterte, ito, kampanya to talagang maraming picturean dyan. Ito, hindi ko alam anong okasyon dito. Kung sinasabi mo dahil may picture itong si VP Sara at itong si Franco Mabanta, close na sila, ang tanong, anong relasyon yung dalawa nitong si Franco? Yan ang sinasabi ko sa iyo, ante. Hinay-hinay ka kay PH Update dahil maraming magpo-post. Buti na lang, hindi natin nakita yung Franco Mabanta. Mga nagataon, baka may picture din tayo dyan sa Mama Nen. Ito, Auntie Claire, Bongbong Marcos, TAPS, Franco Mabanta as social media director pala Director pala. So talagang ang expertise nitong si Franco Mabanta maging troll sa social media. Hindi. Ano ba yan? Ang tanong dito, okay lang ba kay Lisa yung ginawa nitong si Martin Romualdez dito sa kanyang pwede natin kasabihing inner friend.
ito ang video ni Franco Mabanta na kung saan makikita nyo ho siya. O, sino kaya ka pa niya? O, buti ka pa Franco Mabanta. Pambihira, di ba? O, sino yan? Si Lisa Araneta Marcos. Yan, Auntie Claire. Sinasabi ko sa'yo. Pagdating sa birthday yan, hindi pwedeng imbitahan yung mga acquaintance lang. Hindi pwede yun. Dapat dyan yung mga BFF. Yung mga malalapit. Kaibigan, kamag-anak, diba? Mga malalapit lahat. Hindi pwede yung itsupera. Oh, kagaya ho nito. Sino yan? Si Lisa Araneta Marcos yan. Oh, sino yung susunod? Sino yung nakapila? Oh, ayan. Oh, tapos ilalagay natin yung balita dito na Bongbong Marcos Taps Franco Mabanta as social media director. Palakpakan. Ay, Auntie Claire, ano yan? Pambira, di ba? Oh, yun sabi ko sa inyo. Di ba? Dahil dito sa PH Update, hindi ko tayo basta-basta mababalagbag niya si Auntie Claire. Siya ang babalagbagin natin dito. Eto, ngayon habang gusto ko yung kayakapan ni Ma'am Shi. Gusto ko yung kay Ma'am Shi. Oh, yan. Yung silang dalawa ni Franco Mabanta. Tapos, nakalagay dito itong artikulo na to na kung saan kalatuyan sa political scoop pa yan political scoop. Oh, fake news yung political scoop, gano'n. Anak ng Pedro. Ito, Auntie Claire, game. Mga katanungan, gusto ko muna pong batiin ang ating Secretary Dave Gomez na kasama po natin ngayon. Yeah. Balagbag to. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Junel Maribohok, UNTV. Magandang hapon. Auntie Claire, itong isa na to, nanamnamin ko to. Kasi sarap mong balagbagin dito sa episode dati na to Anak lang to ako. Wala pa naman kami sinasabi. Diba? Nakaklose ni Lisa Araneta Marcos. Yan problema. Kung ako sa inyo na nahimik na lang kayo, at least di na naglabasan yung mga larawan na kung saan nakikipagbeso-beso itong si Lisa Araneta Marcos dito kay Franco Mabanta. Di ba? Kakaumpisa mo pa lang. Hindi ko alam kung talaga bang ino-ops mo yung mga amo mo Di ba? Wala naman kami sinasabi. Pamira, ikaw, larawan ka agad ni Franco Mabanta kasama si VP Sara at itong si dating Pangulong Rodrigo. Binadera mo, walang yaka. Yusek, baka may reaction po ang palasyo dun sa pagkaka-aresto kay Franco Mabanta, PGMN founder, kaugnay dito po sa extortion case sa dating speaker. Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Yeah. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay. Follow up po, kilala po ba siya ng Pangulo dahil sinasabing may papel daw tong si Mabanta dun sa online political campaigns noon Ayan politiscoop. Oh. na sumusuporta kay Pangulong Marcos. Ayan Hindi po siya kaibigan ng Pangulo. Nako. Pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Oh. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Ante. Kabeso-beso niya si Lisa. Inimbitahan ni Franco ang mag-asawa Marcos sa kanyang kaarawan. Tapos sasabihin mo, pinost siya to sa kanyang Facebook page. Kalokohan. Ako nga, ginawa ko pong profile pic pero hindi kami close si Tatay Digong. Naulo ka ba? Auntie Claire. Ako hindi ako kilala ni Tatay Digong na personal. Kumbaga nakasegue lang tayo. Aba, nandun si Tatay Digong, picture. Pero para sabihin na magka-close kami dahil ginawa ko siya profile picture, malaki problema doon. Pero pagka ako, inimbitahan ni Tatay Digong sa birthday niya at nakipagbeso-beso siya. Diyan tayo magkakaproblema, ate. Nako po, matindi yan ha. Oh. Nandiyan pa nga po si Harry Roque. Quick follow-up sa inyo pong pagkakaalam, Yusek. Ano po ang relasyon po kaya ni Mabanta sa mga... Hindi, ang gusto kong tanong dito kay ante, anong relasyon yung dalawa ni Pangulo?
Oy, PH ha. Baka AI yan, AI yan. Baka AI. Hindi, edited yan. Alam ko kasama niyo dyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ha? Huwag ko kayo magpaloko sa mga sa social media. Pinagtitripan nyo naman si Ante. AI yan. O edited yan. Di ko alam, hindi ako sigurado ha. Pero parang si Tatay Digong katabi niya di. Tinotroll niyo naman si Ante. O. Duterte. Ay, kayo po ang magtanong sa kanya. Lalong-lalo na po, marami naman po yata siyang na-feature sa kanya mga articles na halos ay kumakalaban sa administrasyon. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Hello po, ma'am. Si VP Sara po ay nagpa-interview sa The Hague, sa Netherlands. And sinabi po niya na the country is facing a triple Ano na? Wala na impeachment. Pamira, Ante Claire. Wala na impeachment. Wala na. Mananalo niya si BP Sara pagka ganyan ng estratehiya niyo. Ano, wala na tayong impeachment. Pambira. Anak ng Petrong Garabata, mag-impeachment na tayo. Di ba? Siya lalong... Ano talaga to? Luwami from rising fuel costs, weakening peso and soaring inflation. At sinabi rin po niya na dapat tulungan ang pinakamahirap dahil baka sila ang gumawa ng krimen. And she also said na wala ng pera ang Pilipinas dahil sa utos ng DBM na i-check ang savings ng mga opisina. Any comment po dito? At hindi daw po ba aware si VP na ito ay para sa uplift funds? Okay, unang-una, may kasama po ba siya mula sa mainstream media habang siya ay nagsasagawa ng kanyang press con? Press po ba talaga ang kanyang kasama? Tanong ko lamang po yan. Well, anyway, unang putok pa lamang po sa Middle East, February 28. Pagka binabanggit mo yung unang putok eh. Ante Claire ha. Hinay ka sa mga salitang ginagamit mo baka. Hira ka, Ante Claire. Nag-utos na po ang Pangulo kung paano matutulungan at marirepatriate ang mga kababayan nating Pilipino na mga OFWs sa Middle East. Yan. Unang araw pa lamang po yan. Oh, unang araw pa lang. Habang Unang ang putok pa lang. Vice-Presidente ay nasa ibang bansa noon. Unang putok pa lang. Oh, yan. Nagsagawa na po at nag-utos na po ang Pangulo sa DSWD kung paano natin matutulungan ang mga drivers. Yan. Ang mga tricycle Sabi drivers, PUVs, motorcycle taxi, lahat po. Pinatulungan na po at alam po nating lahat yan. Hindi lamang po yan. Mayroon pa pong fuel subsidy. At mayroon pa pong tupad project. At maliban po dyan, nag-create nga po ng uplift para po ma-monitor kung paano po matutulungan ang mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga nangangailangan. So yun po kasi ang nagiging problema sa isang opisyal na lagi pong nakabakasyon, hindi po niya Yan. nalalaman kung ano po ang nagiging programa ng Yan. gobyerno. Yan. Oh. Sa kasalukuyan po, tayo po ay abala sa ASEAN Summit. Ang Pangulo ay abala sa ASEAN Summit. Pero ang Vice Presidente ay nakabakasyong muli. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi, Yusek. Good afternoon po. Reaksyon na lang ng Malacanang sa another, doon naman sa trade of tirades and allegations sa pagitan naman ni Executive Secretary Ralph Recto and Batangas Representative Leandro Lebiste. Yan. Hindi po ba pinagsasabihan ng palasyo si ES na huwag na lamang patulan ang issue? Kasi sabi kasi ni Representative Lebiste, and I quote, "At sa totoo lang, enjoy na enjoy ako dito, lalo na't pinapatulan ako ng Little President at iba't ibang mga kongresista. Tinawag na akong kulang sa pansin, di ba? Baka mas madismaya pa ako kung hindi nila ako papansinin." Yan. Oh, di ba, tanong niyo po, dapat bang patulan pa ni ES Ralph Recto? Eh di sana po ang mainstream media at ibang mga SOCMED dapat hindi na rin siya patulan. Dahil ang sabi niya ay kulang lamang daw siya sa pansin. Oh, huwag yung pasinin. But anyway, ang Pangulo po ay nagkaroon po ng pagpupulong kasama si Executive Secretary Ralph Recto kahapon at hindi po ito napag-usapan. So, kung meron man silang personal na alitan, sa kanilang dalawa na lamang po yun. At sa ating pagkakaalam ay sumagot na po
si Executive Secretary Ralph Recto at basahin niyo na lamang po kung ano ang mensahe ni ES Ralph Recto. Thank you. Sunod na tanong mula kay Luis Sacabato, Inquirer.net. Good afternoon po, Yusek. What is the update on the government's response efforts to those affected by the recent activity of Mayon volcano, especially since Albay has already placed several areas under state of calamity? Yes, opo. Unang-una po, pinag-utusan. Ante baka pati ang pagputok ng bulkang isisin nyo pa kay BP Sara Baka i-connecta mo pa yan kay BP Sara. Mahirap na. Inutusan na po ng Pangulo Inuunahan na kita. ang lahat ng mga concerned agencies. At sa ngayon nga po ay nagbigay ng pinaka-update na report ang DSWD. Nakapagbigay na po ng 93,373 food packs, 1,402 ready-to-eat food boxes, and 7,634 non-food items. At nandun din po ang continuous debris clearing operations, kasama po ang, of course, ang Office of the Civil Defense, DPWH, BFP, PNP, LGUs, and other concerned agencies. Nandyan din po ang maintaining strict enforcement of 6-kilometer danger zone and evacuation protocols, and to ensure proper management and operations of evacuation centers, and to sustain, of course, the provision of essential services, kagaya po ng pagkain at iba pang mga pangangailangan, and provide health services to affected persons. And of course, kasama rin po dito to provide veterinary care for evacuated animals and to conduct post-disaster assessments. So yun po, patuloy pa po hanggang sa ngayon ang pagmamonitor dito po sa nagaganap sa Mayon volcano, sa Albay. Sunod na tanong mula kay Carl Magada, Daily Tribune. Yusek, may we have an update on status of DOLE Secretary Laguesma? Meron po kasi mga balita na sinasabi nila na meron ng sakit and baka possibly mapalitan na siya. Pagka po meron na po akong update, ay ipapahayag ko po sa inyo agad-agad. Thank you. Okay, wala nang tanong mula sa Cebu Media at sa Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire. At bago tayo magtapos, Philippine National Police patuloy na pinagkakatiwalaan ng maraming Pilipino. Ayon ito sa pinakabagong tugon ng masa survey Ayoko na. Kalokohan na yan, ante. Punta tayo din sa interview. Ang bira. Punta tayo din sa interview nitong si Attorney Neil Abayon, ang tagapagsalita nitong si Attorney Mans Carpio. Sa ni BP Sara. Game! Watch ko ang papa mo sa Congress. Good morning. To Thank say you po for that. having me. Likewise. Thank you for being here, Attorney Neil. Yes, thank you Yesterday po. you had a press conference. Opo, yes. Sa Kamuning And, Bakery. what was that about? It was about, mainly yung gusto lang po namin ano na talaga yung position ni Attorney Mans regarding dun sa alleged 6B financial transactions niya. Okay. So he outright denies it already, and that yung presentation na nangyari dun sa Congress was just a half-truth, considering na hindi po pinresent ng maayos yung report ng AMLAC. Kasi if a regular person will view it, it would appear na may ganong amount sa bank accounts ng Attorney Mans. But that was a transactional amount yung pinresent. And then may error din po actually na hindi rin dinisclose, which amounted to billions of pesos. Grabe See, naman. exciting Hindi press con disclose. kahapon. Attorney, Ano yan? timeline na. Anong records ang... Kasi ang timeline kasi nung binata si Attorney Mans Carpio at saka nung napangasawa niya si VP Inday. VP Inday, di ba? So in other words, yung sinugpi na ba ng Congress, yung nung mag-asawa lang sila, because Sal-M part yun eh. O pati yung naging binata pa siya. Kasama po yung binata from 2006. Bakit? Hindi ko na po masagot yan. It's up No, to no, no, Congress really. to answer that. Kasi medyo... Hindi ginastify during the proceedings. So if we will just follow basic principles of impeachment, supposedly it should be within the term lang of the impeachable officer. Yes. And then they extended beyond pa the marriage. So doon pa lang po, that's already questionable. So you're saying technically, kung yung term lang ng impeachable officer, nung time lang na Vice President, Yes, 2022 si onwards. VP Sara. Before that, public official siya, pero nagsasabit naman ng Sal-M. Yes. Well, I used to be one. You used to be a Yes. public servant. We do that. Opo, Nagsabit yes. ng Sal-M. Pero
para kunin yung kinikita ng misis ko before we got married, parang foul yun. Medyo, kumbaga sa basketball, Hindi technical ba foul depende yun. yun on the conjugal partnership? Kung ano yung regime? Sa in-law kasi, when you get married, you can choose. Diba? Tama yung sa family ko, loko pa. So, you can choose. You can either choose na you have your separate property, Yes. pero yung what you gain during the marriage, yun yung joint. Joint, yes. Yun yung conjugal. Or, you can have a prenup. Oh. Gusto ba sa Pilipinas yun? Prenup, meron na ngayon? Oo, marami na. Magawa tayo niya. Ayaw ko mag-joke dyan. Baka Ako, mag-prenup ako, baka wala naman akong piprenup. Ay, may prenup ko. Prenup page. Baka mabatukan lang ako ng prenup. Hindi uso sa amin yung prenup. Nung nagkasawa ho tayo, walang prenup. Ano yung prenup? Prenup. pag-uwi ko sa bahay eh. Delikado. Tanong ka ba? May add- Nagtatanong sa Delikado, prenup. Brad. If I may add lang, sir. Go Yung, ahead. under the rules on evidence, yung pag it is beyond the case, that's actually irrelevant evidence. So Yes. that is inadmissible. Because evidence must be relevant and competent. So irrelevant, hindi related sa issue na. Ako, Pero ayoko na sana i-discuss yun kasi bahala na sana yung defense talaga dun. But since natanong nyo na yung period. defense ni VP Sara. But kasi since you kaya to- asked for the period kasi, Yeah, I need to. Kasi dapat lang eh. Di ba? Kasi parang nararamdaman ko, parang may mali rito ah. But why did you accept the case of Attorney Manscarpio? Are you good friends? Are you law partners? Are you classmates? hindi po. I only had when I accepted engagement, that was the second time I personally met him. Before, okay. tagal na, I think around 2018, 19. Si VP Sara, I had interactions during the 17th Congress when she was organizing HNP. Pero from 2019 onwards, so hindi na ako politiko, wala na. Then ngayon na lang ulit, 2026. What did you see sa kaso ni Attorney Mans that led you to accept the case? Well, I'm a practicing lawyer po. So yung chinecheck ko lang naman dyan kung may conflicts of interest ba. Wala naman kaming any conflict. Okay. And then I asked him also yung mga legal plans niya in relation to the issue. Mukhang nag-aalay naman po kami. So yan, I joined the legal adventure. Ito, sorry, napaka-polarized ang politika sa Pilipinas. And everyone is being banted either your left, your right, your center, your middle. Do you agree that lawyers should be branded politically? Like, for example, you're now being called a DDS lawyer. Do you agree with that? Well, dapat hindi po. Kasi pag ganyan, yung legal system kasi supposed to be kung ano lang yung nasa batas in relation to factual circumstances, dapat ganun lang. However, since yun nga, very polarized yung political climate natin dito, nalilabel tayo. But if you watch my content, Attorney Trixie, I'm very, objective, issue-based lang po Totoo talaga. I don't make political commentaries, very rare yung political commentaries. Most of my content, mainly factual circumstances, tapos kung ano yung issue, then I apply the law. You know, at the end of the day, wala naman DDS doctor, di ba? Why a lawyer? I mean, look. I mean, these are professions that supposedly either will protect your individual rights against abuses, and a doctor, for that matter, will save your life. Yes, So, para sa akin, mali yung branding na yun eh. Mali yung branding na yun. Yun lang naman. But you said yesterday na misleading nga yung 6.7 billion na Fake and misleading. fake and misleading. So, why? So number one, nagulat din sa Attorney Man, so may ganun daw siya kalaking financial transaction. And yung pinisend kasi sa Committee on Justice, yun nga, they made it appear na parang may ganung pera si Attorney Mans and si VP Sara, but it was actually transactional amounts. So yun yung pag-deposit, pag-withdraw, plus the balance. So based on the unofficial AMLAC records na nakita namin, parang tinotal po nila lahat eh. So pag may pumasok na 1,000, tapos withdraw mo yun, 2,000 bilang doon instead of 1. And then if you redeposited the same amount, another transactional line po yun. So tinotal nila, pero it's the same figure. Yes. Go ahead. Kung tama yung pagkaintindi ko dun sa hearing, yung AMLAC Executive Director did not also say kung kailan yung withdrawals. Yes, parang So, nakatotal lang siya. Total. So, kunwari, pwede ka magpasok ng 100 at one point, 100,000, later another 100,000. Wala ring dates. Tapos yung pag-withdraw nun, wala ring dates. Tinotal lang nila lahat ng transactions for, how did they divide it? By year or by total na for 20 years?
May isang part doon na nakatotal talaga lahat na So, 6-something Yun billion. yung pinanggalingan ng 6 billion. Yes. Wow, okay, that's interesting. And then yung another thing to note, hindi rin kami sure kung pati yung, let's say, pag may interest gain na 5 pesos, baka sinama niya kasi that's another transactional It's considered amount. a transaction. You know, interesting enough, ang sabi po ni Attorney Ed Chico rito at saka ni Congressman Irice, in-out. So, for example, nag-in, recorded. Nag-out ka, recorded. Yes. Tapos, ininegosyo mo, di ba? At nalugi ka, technically wala ka ng pera. But the transaction remains. Is recorded, yes. Is recorded as an in and out. So, yung po ba yung tanong nyo kanina, does AMLAC, kailangan mo mag-provide yung AMLAC ng analysis how this money went in and out? Or just submit the data para... No, I think, bakit ang report, transactions, tapos Yeah. totals? Ah, Diba? Kasi when you Okay. present it that way, would you agree on that one? Kasi from an outsider's point of view, without the context of sanang, you know, yung breakdown, Yeah. kasi time is considered an element. So kung kunwari sabihin mo 6 billion, pero ang pinag-uusapan dito 20 years, tapos Yeah. total of in and out. then you will understand Then, sana. Yeah. iba I yung would context appreciate. nun. Yeah. Yes. Totoo. So, but would you agree that this, what portion of the, are you objecting to the report or are you objecting to the manner in which it was presented? We are objecting to the report and to the manner it was presented. Yung Okay, report actually is unsigned eh. So yung position namin, it's a mere scrap of paper. Yeah. Now, No, you're no. also questioning how it was obtained. Yes. Di ba? By the committee. Via subpoena. More on sa ano po yan, sa defense sila VP yun. VP Sila VP Hindi, yun. hindi kay Attorney hindi Mans sila. to. Hindi. Yung nag-certiorari sila VP yan eh. Questioning lang. the subpoena powers of the House. Question lang, but if it will involve Attorney Manscarpio, you can also react to it. Yes, of course. Okay. So, do you have any question regarding how it was obtained? Legal ba, illegal ba, or questionable? Currently, hindi pa kami nag-question as to the subpoena aspect, subpoena power aspect. Yung final lang po namin is a violation of the Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy and Data Privacy for the illegal disclosure. Okay. Kasi yun ang- those were AMLAC It's the records po declaration. AMLAC that they records. disclosed. Okay. So, it's under the AMLC law? Yung Anti-Money question Laundering mo. Act. Laundering Yes. Okay. RA 9160 as amended. As amended. Insignificant kasi din yun. Ang sinasabi ng ibang mga congressmen is that there's a Supreme Court case, February 2021, that says na pwede naman i-disclose yung mga yon. So, what is your position on this? Yung amendment po kasi was January 2021. Yes. Yung RA 11521. So yung Supreme Court decision, if it was February, most likely the law based on that jurisprudence was the old law as not Yes, yet amended. So of course, the amendatory provisions will supersede the decision. Kasi wala pang actual interpretation of the new provisions of the law. Okay. What about yung sorry. No. I'm curious lang kasi in the case of BIR, di ba yung mga ITR, Yes. the committee voted not to open it because under the rules is if it's in aid of legislation, pwede. Or in a, what do you call that, private Executive session, pwede. But ang impeachment is not in aid of legislation. Therefore, they did not open it. This is one time that, the majority of the members of the Judiciary Committee followed, di ba, the rule. Now, anyway, you were asking a while ago, Ate Trixie. Trixie, sorry. Attorney Trixie, hindi ate. Nasasanay ako eh. It's a Kay running Manong joke. Edwin Lacerda. Yun ang manong namin. Okay. Yun ang manong natin. Seryoso? Si Edwin. Okay. Matanda sa atin yun eh. There's a 2 billion entry Yes. that was mentioned during the testimony of the AMLC executive director. But apparently it was a glitch. Could you explain what happened here? So Yan. dapat Gusto ko 2 yung million glitch. na yung Gusto 2 ko yung million yung glitch na actual yan. na receive ni Attorney Mans from his client. Okay. Pero yung bank deposited 2 Pero mapanggang sa ngayon, curious ako, magkano kaya ang nare-receive ni Franco Mabanta doon sa mga nagtatap sa kanya para gawin siyang social media director? Aray mo, PH. Ba't ka babalik kay Franco? Pinagpipilitan nila na DDS yan eh. Nakakatawa, bata ni Marcos Jr. 2 billion. Gusto ko Kaya yun. kayo ah.
Na yung nalagay po ng Sa back 2 akin. billion sa records. Of course, they corrected it, linabas, naging another 2 billion. So 4 billion yun. Oo nga. From one single. In out, Yes. 4 billion. From a single transaction. 4 billion out of yung 6.7 to. Yes. Oh. So you're now talking of kung less 4 billion to 2.7 billion na lang yun. By the way, Over 20 years. over 20, I asked si Congressman Irisi rito. Ano yung naku-cover na amount na in and out doon sa SALN ni VP Sara or including Attorney Mans? Regarding that, at that time was 6.7 billion. Ano mo sabi ni Congressman Irisi? 68 million. More or less. 68 million lang. Okay. Yung nandun sa, sabi na, talaga, sabi ni Kwan Congressman Ungab And I saw Congressman Ungab. Kung Ungab Na broke it 68 down. million lang. Yung actually, dapat pagtalunan na amount dito when she was VP or even with Attorney Mans. Pero ang amount kasi is 6.7 billion. Now, less 4 billion, 2.7 na lang. Lumiliit. Technically speaking. Yes. So, sorry I need to ask. If there was a glitch, probably there was or wala. But is this an overreach on the part of the Judiciary Committee? Na ipresenta ito without clear explanations. Kasi maintindihan ko na they want VP Sara impeached But there are also ongoing talks na they also want to malign her reputation because she is a presidential candidate. So dito pa lang sa House, but you did not answer that, although political. But there was there really a glitch Yes. sa BPI? Yes, as per Attorney Mans. 2 million lang talaga yung niya, amount received. So is there a certification from BPI? Nandun yun actually sa AMLAC report po eh. It is in the AMLAC report. Sa may latter parts. But Okay. it wasn't read. Yun nga po. Kaya nga sinasabi namin half-truth. Okay, now we know. Parang Now we na-fixate know. sila dun sa 6.7. Now I see Oh, why they feel so aggrieved. And if I may add, Attorney Trixie, see, Attorney Mans was never invited, never sent any notice for Wala that hearing. siyang sabina? Yes, tapos biglang dinisclose yung personal information niya in the hearing, April 22. Ito tatagalugin ko lang because I keep on saying it here. It is the job of Congress to impeach, to penalize Yes. an impeachable officer. Pero to include maligning her reputation because she's a presidential candidate. Or in this case, her husband. Sa tingin ko kasi foul yun. But anyway, may Senate pa kasi. Yes. May Senate pa naman kasi. So, Kung ako lang, sir, nakikita ko lang kayakap ni Lisa Araneta Marcos itong si Franco Mabanang Tay, talagang natutuwa ako dyan. Palakpakan. Happy birthday, Frank! Frank! In fairness, dyan sa video na yan, nandiyan si TP, nandiyan si Mark, ano pangalan to? Si Sir Mark, Mark Lopez, sino pa ba yung mga na? Hindi ko kilala yung iba. Sir Mark Lopez, itong si Tinkin Pinoy, itong si 2018 nata ito, kung di ako nagkakamali, dun sa mismong post nitong si Franco Mabanta. Mamaya, panoorin natin ulit yan sa susunod na video natin. whether VP Sara will be convicted or... Hindi, ganito naman ho kasi yan. In fairness dito kay Franco Mabanta, kaibigan niya siguro, malapit niyang kaibigan ng mga Marcos. Pero yung nangyaring di umanong extortion, hindi ko pa sigurado kung ano nangyari. Hindi pa naman nahatulan, kumbaga. Ano pa lang yan, entrapment yan. Ngayong side ng NBI yan, side ng Romualdez. Yung side ni Franco Mabanta, hindi siya pinagtatanggol ko siya. Hindi ko pa ho narinig. Kaya ito, inunahan tayo ng malapit dito yan, malapit sa ganitong pamilya yan. Inunahan tayo sa ganong argumento. Kaya kung gusto pa lang pumunta sa ganong laro nitong si Auntie Claire, wala naman to. Wala namang problema. Kaya din nating maglaro ng ganyan kung gusto yung pumunta dyan. Hindi naman tinatanong, hindi naman kayo naano. Dapat sinabi mo lang, malapit sa pamilya Marcos. Ano ho yan? Intriga yan. Problema ni Franco Mabanta yan. Kailangan yung lusutan yan. Di porket naging social media director ng Pangulong Marcos yan si Franco Mabanta, magka-close na sila. O kung ano pa man, kagad nagpakita ka, larawan nita. Anyway, dito tayo sa kaso ni Attorney Mans. Sumigoy na naman. acquitted by the senator judges. That remains to be seen. Yes. Yun lang naman yun. Doesn't that underscore if Attorney Mans is a completely different person Yeah. from VP Inday? He's not an impeachable officer and there are no allegations that are being made against him or as
in a conjugal Yeah. relationship, kumbaga, in the conjugal relationship, pertinent to the impeachment case. So, Totoo yun, yeah. di ba, even if magkaroon ng Senate, if I'm understanding this correctly, as lawyers, you're protecting his rights because he's just gotten involved in this whole thing. Because he Anong married. kinalaman niya? Collateral damage. Yeah. That's the word. But there's another controversy kasi regarding the Bank of Philippine Islands bank. No? Regarding a certain in the Julia UPI, Vargas branch, well, yung account manager ata, if I'm not mistaken, of those deposited by the Duterte family, na-promote during the time of President Duterte Okay. as GSIS o SSS at saka GOCC. So, Ano yun? kaya... Teka lang. Parang suspect tuloy yung pag-clear sa kanila, it's sa not kanila. 2 billion but it's 2 million. Something to that effect. But again, sabi ko nga ho to, Anyway, tayo naman no dito sa PH Update, naniniwala na talagang yung ginagawa na yan kay VP Sara at sa kanyang asawa, paninira lang ho yan dahil siya ang nakikitang pinakamabisang kandidato sa 2020. So ladies, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Ang susunod na video natin, bibigyan ko na ho kayo ng hint. Diba? Para hindi na tayo magkagulatan. Wala nang aasahan nyo sa mga susunod na video nito sa PH Update. Ipapakita natin nakasinungalingan na sinasabi ni Auntie Claire. So always, mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Shoutout kay Auntie Claire. Pahiya na naman.